Ang tunog ng katahimikan sa Ayala Alabang Village ay naiiba. Hindi ito kapayapaan. Isa itong mabigat na kumot na bumabalot sa mga mansyon, nagpapatahimik sa ingay ng mundo sa labas ng matataas na pader nito. Ngunit sa umagang yon, sa numero 7 Acacia Avenue, ang katahimikan ay brutal na pinunit. Isang malakas na kalabog ng pinto ang unang umalingaw-ngaw na sinundan ng isang hagulgol na puno ng pagkasuklam. Si Manang Socorro, isang babaeng nasa edad 50 na may mukhang pinagdaanan na ang lahat ng uri ng pagod sa mundo ay kumaripas palabas ng malaking pinto na gawa sa nara. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinuhubad ang suot na puting apron. Inihagis niya ito sa perpektong pagkakaputol na damo na parang isang basahang may dalang sumpa. Hindi ko na kaya, suko na ako. Sigaw niya sa hardinerong natigilan sa paggupit ng mga halaman. Mga demonyita ang mga batang yan. Sumpain ang bahay na ito at ang pera ninyo. Iyon ang huling mga salita niya bago tuluyang tumakbo, papalabas ng naglalakihang bakal na tarangkahan. Iniwan ng apron na dahan-dahang nililipad ng hangin, isang puting bandila ng pagsuko sa isang digmaang hindi niya kayang ipanalo. Siya ang ika-17 kasambahay na sumubok at nabigo sa loob lamang ng isang taon. Sa loob ng mansyon, nakatayo sa tuktok ng malawak na hagdanan si Enrique Montero. Sa edad na 45, isa siyang larawan ng tagumpay, matangkad na kasuot ng mamahaling suit na kulay abo at may mga matang sanay, mag-utos at masunod. Ngunit sa umagang yon, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagay na bihirang makita sa mga boardroom pagkatalo. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang resulta ng pinakabagong bagyo. Isang florerang galing pa sa Tsina, ang basag sa marmol, na sahig ang mga puting rosas, ay kalat-kalat na parang mga sugatan sa labanan. May mga krayon na nakaguhit sa dingding na pininturahan ng kulay krema, at ang isang mamahaling lampara ay nakahilig na parang lasing. At sa gitna ng lahat ng ito, ang dalawang dahilan ng kaguluhan, ang kanyang 8 taong gulang na kambal na anak, sina Mia at Nia. Ako ang unang nakakita noon. Sigaw ni Nia, ang mas bibo at palaban sa dalawa. Hinila niya ang isang manikang may gintong buhok mula sa kamay ng kakambal. Akin yan, binigay yan sa akin ni Daddy. Ganti naman ni Mia na mas tahimik, ngunit may tatal na kayang makipagsabayan. Nagbatuhan sila ng mga unan mula sa sofa at ang mga balahibo ay lumipad sa hangin na parang niyebe sa gitna ng sala. Si Enrique ay napapikit na lamang at marahang minasahe ang kanyang sentido. Bilang isang kilalang arkitekto, ang buhay niya ay umiikot sa kaayusan, sa mga linya sa perpektong balanse. Ngunit ang sarili niyang tahanan ay ang kabaligtaran ng lahat ng kanyang nililikha. Isa itong obra ng kaguluhan. Biglang nagring ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan sa screen, Mama. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Enrique Hijo. Bati ng malamig na boses ni Doña Pilar Montero. Tumawag ang ahensya. Nag-walkout na naman daw ang ipinadala nila. Ika-17 na yan, Enrique. Nakakahiya na. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? I'll handle it, Ma. Sagot ni Enrique, pagod na sa boses. You'll handle it. Katulad ng pag-handle mo sa asawa mo. Look what happened. Ang mga salita ni Doña Pilar ay matalas na parang bubog. Ang mga batang yan ay kailangan ng bakal na kamay, hindi ng amang laging wala. Kung hindi mo kayang ayusin ang sarili mong bahay, paano mo aasahang manalo ng mga kontrata? Pinutol ni Enrique ang tawag. Bawat salita ng kanyang ina ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkalalaki. Tumingin siya sa malaking wedding portrait na nakasabit pa rin sa dingding siya, at si Catherine, ang kanyang dating asawa, nakangiti na parang walang anumang problema sa mundo. Isang kasinungalingan. Si Catherine ay umalis kasama ng isang mayamang politiko, iniwan siya kasama ng 2 anak at isang bahay na puno ng multo ng kanilang nakaraan. Ang kaguluhan sa ibaba.
ay tumigil. Nakita niyang nakatayo ang kambal nakatingin sa kanya. Sa isang saglit ang kanilang mga mukha ay hindi mukha ng mga demonita, kundi ng mga batang nalilito at nangungulila. Ngunit ang saglit na yon ay mabilis na nawala pinalitan ng pamilyar na pagmamatigas. Alam niyang kailangan niya ng tulong, ngunit sino ang taong may sapat na pasensya o kabaliwan upang manatili? Ilang kilometro ang layo sa isang maliit na kwarto, sa isang masikip na lugar sa Taguig, ang liwanag ng umaga ay dumadaan sa manipis na kurtina. Dito ang katahimikan ay hindi mabigat. Ito ay payak. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagtilaok ng manok sa kapitbahay at ang tunog ng paghinga ng isang babaeng mahimbing na natutulog. Si Lourdes 34 anyos ay nagising bago pa man tumunog ang kanyang lumang alarm clock. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay malungkot habang tinititigan ang nag-iisang litrato sa ibabaw ng kanyang maliit na aparador, isang larawan ng kanyang yumaong ina. Kadarating lang niya mula sa Dubai, 2 buwan na ang nakalipas. 10 taon siyang nagtrabaho bilang isang OFW tinitiis ang lahat ng pagod at pangungulila para lang mapagamot ang ina niyang may sakit sa puso. Ngunit huli na ang lahat. Pag-uwi niya, isang urn na may abo na lamang ang kanyang naabutan. Ngayon, mag-isa na lamang siya sa mundo. Ang amoy ng sabong panlaba at lumang kahoy ang bumalot sa kwarto. Bumangon siya at nagtimpla ng kape. Habang nakaupo sa maliit na mesa, binuklat niya ang dyaryo. Sa classified ads ang kanyang mga daliri ay dumadaan sa mga salitang "Wanted Yaya." Ang kanyang ipon ay paubos na. Kailangan na niyang makahanap ng trabaho. Isang anunsyo ang pumukaw sa kanyang pansin. Hindi ito katulad ng iba. Urgently hiring house manager. Yaya for 2 children. Must have extreme patience. Salary is negotiable and above average. Experience is a must. Location Ayala Alabang. Extreme patience. Napangiti si Lourdes ng mapait. Sa 10 taon niya sa gitnang silangan sa ilalim ng mga amongnyes, masusungit, natutunan niya kung ano ang ibig sabihin ng salitang yon. Ang pasensya para sa kanya ay hindi lang isang katangian, isa na itong kalasag. Kinuha niya ang kanyang lumang bag, inilagay ang kanyang resume sa loob ng isang brown envelope at nagsuot ng kanyang pinakamatinong bestida. Bago umalis, huminto siya sa harap ng litrato ng kanyang ina. "Inay, gabayan niyo po ako." Bulong niya. "Kailangan ko po ito." Ang paglalakbay mula Taguig papuntang Alabang ay parang pagtawid sa 2 magkaibang mundo. Mula sa masisikip na eskinita at maingay na jeep, napunta siya sa malalawak na kalsada at tahimik na paligid ng isang subdibisyong para lamang sa iilan. Nang bumukas ang dambuhalang tarangkahan ng numero 7 Acacia Avenue, napigil ni Lourdes ang kanyang paghinga. Ang bahay ay hindi lang malaki. Ito ay nakakatakot sa karangyaan nito. Mga pader na salamin, isang hardin na perpektong-perpekto at isang katahimikang tila may itinatago. Naglakad siya papunta sa pinto. Ang bawat hakbang ay mabigat. Pinindot niya ang doorbell. Isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan na sinundan ng mga yabag mula sa loob. Ang pinto ay bumukas at bumungad sa kanya ang isang lalaking tila pasan ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Si Enrique Montero. Hindi man lang siya nito tiningnan ng maayos. Ang mga mata nito ay diretso sa resume na hawak niya. "You're applying for the job?" Tanong nito, ang boses ay walang anumang emosyon. "Opo, Gino. Ako po si Lourdes." Experience. 10 taon po sa Dubai bilang kasambahay at yaya. References. Naiwan ko po sa probinsya pero kaya ko pong kunin kung kinakailangan. Bumuntong hininga si Enrique, tila naiinip. Kinuha niya ang papel mula sa kamay ni Lourdes at mabilis itong binasa. Ang kanyang mga mata ay huminto sa isang linya, education, high school graduate. Kaya mo ba ang laki ng bahay na to at ang 2 bata na mahirap alagaan? Ang tingin ni Enrique ay malamig, mapanuri
na parang sinusuri ang isang bagay na bibilhin. Ramdam ni Lourdes ang paghamak sa boses nito, ang pagdududa. Ngunit hindi siya natinag. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Enrique. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Hindi lang po sahig ang kaya kong linisin, Ginoo, sabi niya ng may diin. Pati na rin ang bigat sa loob ng isang tahanan. Tamo, unang pagkakataon, tila natigilan si Enrique. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa papel at tinitigan si Lourdes. Nakita niya ang isang babaeng simple, may mga kamay na magaspang sa trabaho, ngunit may mga matang hindi natatakot. May isang segundong katahimikan na namagitan sa kanila, isang katahimikang mas makahulugan kaysa sa anumang salita. Dahil sa desperasyon o marahil dahil sa kakaibang tapang na nakita niya sa babaeng ito, nagdesisyon si Enrique. Magsimula ka bukas. Sabi niya, ang boses ay mabilis at formal. 7:00 ng umaga. Huwag kang malilate. Salamat po, Ginoo. Maraming salamat po. Isang alon ng ginhawa ang bumalot kay Lourdes. May trabaho na siya. May pag-asa na ulit. Nang tumalikod si Lourdes para maglakad papalabas, napatingin siya sa bintana, sa ikalawang palapag ng mansyon. Doon nakatayo ang 2 batang babae, magkamukha na parang refleksyon sa salamin. Hindi sila nakangiti. Nakatitig lang sila sa kanya. Ang kanilang mga mata ay malamig at puno ng pagbabanta. Isang tingin na malinaw na nagsasabing hindi siya tinatanggap. Isang tingin na nangangakong gagawin ang lahat para paalisin siya. Napalunok si Lourdes. Ngayon niya naintindihan, ang pakikipanayam kay Ginoong Enrique ay hindi ang tunay na pagsubok. Ito ay ngayon palang magsisimula. Kinabukasan dumating si Lourdes sa tarangkahan ng numero 7 Acacia Avenue ng 6:30 ng umaga, 30 minuto bago ang itinakdang oras. Suot niya ang isang malinis na bestidang kulay abo at itinali ang kanyang buhok sa isang simpleng pusod. Sa kanyang bag, may dala siyang isang pares ng tsinelas, isang maliit na rosaryo, at isang pusong handa sa anumang pagsubok. Ngunit kahit anong paghahanda ang gawin mo, may mga bagay pa ring hindi mo kayang paghandaan. Nang pagbuksan siya ng gwardya, ang unang bumati sa kanya ay ang amoy. Hindi ito ang inaasahan niyang amoy ng floor wax o air freshener. Ito ay ang malagkit na amoy ng pinaghalong tirang pagkain, alikabok at kapabayaan. Para itong isang magandang bulaklak na nagsisimula ng mabulok mula sa loob. Pumasok siya sa malaking pinto na iniwang bahagyang nakabukas. Tao po, Ginoong Enrique. Mahinang tawag niya. Walang sumagot. Ang tanging narinig niya ay ang mahinang tunog ng cartoons mula sa isang telebisyon sa kung saang sulok ng bahay. Naglakad siya papunta sa kusina at doon muntik na siyang mapaatras sa kanyang nakita. Ang kusinang gawa sa Italian marble at stainless steel na appliances ay mukhang pinagdausan ng isang malagim na handaan. Ang lababo ay puno ng mga maruruming plato na may mga tuyo ng sarsa. May basag na baso sa sahig. Ang basurahan ay umaapaw at may ilang langaw na masayang lumilipad sa paligid nito. Ang buong lugar ay sumisigaw ng salitang tulong. Huminga siya ng malalim, inilabas ang kanyang apron at isinuot ito. Dahan-dahan lang, Lourdes, sabi niya sa sarili. Isa-isa lang. Nagsimula siyang maghugas ng mga plato. Ang tunog ng tubig at ng mga kubyertos na nagkikiskisan ang tanging ingay sa kusina. Nang biglang may isang matinis na boses na bumasag sa katahimikan. Hoy! Lumingon si Lourdes. Nakatayo sa may pintuan ng kusina, ang kambal magkapareho ang suot, na kulay rosas na pantulog magkapareho, ang pagkakakunot ng noo, magkapareho ang mga matang mapanuri. Good morning, bati ni Lourdes na may pilit ng ngiti. Ako si Tita Lourdes, ang bago ninyong yaya. Putol ni Nia ang mas matapang ang aura. Lumapit ito, tiningnan si Lourdes mula ulo hanggang paa. Hindi ka magtatagal dito. Si Mia na nasa likod lang ay nagsalita ng mas mahina, ngunit mas may kamandag. Welcome to hell, yaya.
Pagkasabi niyo nun, sabay silang humalakhak, isang tawang hindi masaya, kundi mapanghamak. Pagkatapos ay sabay silang tumakbo, paalis. Ang mga tawa nila'y umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo. Napabuntong hininga si Lourdes. Hinigpitan niya ang pagkakatali ng kanyang apron. Impyerno, marahil nga. Ngunit kung may natutunan man siya sa buhay iyon, ay kahit ang impyerno ay kayang linisin. Sa sumunod na mga oras, inilaan ni Lourdes ang kanyang sarili sa paglilinis. Inuna niya ang kusina, pagkatapos ay ang sala. Habang nagpupunas ng alikabok sa mga mamahaling muebles at nag-aalis ng mga mantsa sa sahig, naramdaman niya ang titig ng kambal. Palagi silang nasa paligid nagmamasid mula sa likod ng mga pader, bumubulong sa isa't isa na parang mga general na nagpaplano ng kanilang susunod na pag-atake. Ang unang pag-atake ay dumating bago magtanghalian. Naglalagay si Lourdes ng bagong plastik sa basurahan nang biglang sumigaw si Mia mula sa sala. "Tita Lourdes, tulong, may ahas." Agad na binitawan ni Lourdes ang kanyang ginagawa at nagmamadaling pumunta sa sala. Nakita niya si Mia na nakaturo sa ilalim ng sofa, ang mukha ay nagpapanggap na takot. "Saan, Hija?" Doon po pumasok sa ilalim. Lumuhod si Lourdes at maingat na sumilip sa ilalim ng sofa. Ang nakita niya ay hindi ahas, kundi isang kulay berdeng laruang dinosaur. Nang tumayo siya, narinig niya ang hagik-gika ng kambal na nagtatago sa likod ng kurtina. Hindi siya nagsalita. Kinuha niya lang ang dinosaur at ipinatong sa mesa. Ang ikalawang pag-atake ay mas direkta. Habang nagmamapa siya ng sahig sa may hagdanan, dumaan si Nia na may dalang isang baso ng orange juice. "Excuse me po," sabi nito. Ngunit sa pagdaan, sinadya nitong ibunggo ang siko sa pader dahilan para matapon ang buong laman ng baso sa bagong linis na sahig. "Ay, sorry po, hindi ko sinasadya," sabi ni Nia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Muli hindi umimik si Lourdes. Kumuha lang siya ng basahan at pinunasan ang malagkit na sahig. Ngunit ang pinakamatinding pagsubok ay dumating ng hapon na. Pagod na si Lourdes. Halos buong bahay na ang nalinis niya at magsisimula na sana siyang magluto para sa hapunan. Pumasok siya sa silid-labahan para kunin ang isang timba ng tubig. Pagbalik niya sa kusina, nadulas siya. Bumagsak siya ng malakas sa sahig. Ang kanyang balakang ay tumama sa matigas na marmol at isang matinding sakit ang gumapang sa kanyang katawan. Tiningnan niya ang sahig. Puno ito ng maliliit at makukulay na plastic beads na halos hindi makita. Ikininalat ito ng kambal habang siya ay nasa labahan. Mula sa itaas ng hagdanan, narinig niya ang malakas na tawanan. "Ha-ha-ha!" Ang tanga, nadulas siya. Sigaw ni Nia. Nakaupo sa sahig, basang-basa at masakit ang katawan. Naramdaman ni Lourdes ang pag-init ng kanyang mga mata. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumayo at pagalitan ng mga bata. Gusto niyang kunin ang kanyang bag at lumabas ng bahay na yon tulad ng ginawa ng 16 na nauna sa kanya. Ngunit huminga siya ng malalim. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang mukha ng kanyang ina. "Pasensya, anak. Ang pasensya ang sandata ng mga mabubuti." Dahan-dahan siyang tumayo, hindi ininda ang sakit. Kumuha siya ng walis at dustpan at sinimulang walisin ang mga beads, isa-isa nang walang anumang salita. Ang tawanan mula sa itaas ay unti-unting humina, napalitan ng katahimikan. Napansin ng kambal na hindi siya umiiyak. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nagrereklamo. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Pagkatapos magwalis, naghanda na siya ng hapunan. Nagluto siya ng paboritong pagkain ng halos lahat ng batang Pilipino, pritong manok at kanin. Naghanda rin siya ng sinabawang gulay. Ang bango ng niluluto niyang pagkain ay unti-unting pumuno sa buong bahay, isang amoy na matagal nang hindi na amoy sa tahanang yon. Nang dumating si Enrique mula sa trabaho, ang una niyang napansin ay ang kaayusan. Malinis ang sahig.
Nakaayos ang mga unan sa sofa. Walang mga basag na gamit. At ang pinakahimala sa lahat ang amoy ng bagong lutong adobong manok. Pumunta siya sa kusina at nakita niya si Lourdes na naghahain sa mesa. Ang kambal ay nakaupo na tahimik, isang bagay na napakabihirang mangyari. "Good evening, sir," bati ni Lourdes. "Handa na po ang hapunan." Umupo si Enrique, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Tiningnan niya ang kanyang mga anak. Si Nia ay nakayuko, pinaglalaruan ng kanyang tinidor. Si Mia naman ay nakatingin kay Lourdes, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Enrique dati, pagtataka. Nagsimula silang kumain. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang hapunan sa bahay ng mga Montero ay tahimik, hindi dahil sa galit o tensyon, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam ng pagbabago. Pagkatapos ng hapunan, habang si Lourdes ay naghuhugas ng mga plato, narinig niya ang mahinang mga yabag sa likod niya. Lumingon siya at nakita niya si Mia may hawak na isang band-aid. "Para saan yan, Hija?" tanong ni Lourdes. Itinuro ni Mia ang siko ni Lourdes na may maliit na gasgas mula sa pagkakabagsak niya kanina. "May sugat ka po." Kinuha ni Lourdes ang band-aid. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. "Salamat," sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal. Idinikit ni Mia ang band-aid sa siko niya. Bago ito tumakbo, paalis bumulong ito nang napakahina na halos hindi na marinig. "Sorry po." Naiwang mag-isa si Lourdes sa kusina, nakatitig sa maliit na band-aid sa kanyang siko. Isang maliit na bagay, ngunit para sa kanya ito ay isang malaking senyales. Marahil ang impyerno ay hindi naman pala ganoon kasama. Marahil may pag-asa pa. Mula sa kanyang opisina, sa ikalawang palapag, narinig ni Enrique ang lahat. Narinig niya ang bulong ni Mia. At sa unang pagkakataon, mula nang umalis si Catherine, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi niya namalayan. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Ang kapayapaan sa bahay ng mga Montero ay laging panandalian. Nang paakyat na si Lourdes sa kanyang maliit na kwarto sa gilid ng bahay, pagod na pagod at umaasang makakapagpahinga, na narinig niya ang isang malakas na kalabog mula sa silid ng kambal na sinundan ng sigaw ni Nia. "Ayaw ko niyan, pangit yan." Sinundan iyon ng tunog ng isang bagay na nabasag. Nagmamadaling pumanhik si Lourdes at maingat na binuksan ang pinto. Ang kanyang nakita ay isang eksenang pamilyar na sa kanya nag-aaway na naman ang kambal. Sa sahig basag ang isang music box na porselana, ang balerina sa loob nito ay sira na. Si Mia ay umiiyak sa isang sulok, habang si Nia ay nakatayo sa gitna ng silid. Ang mga kamay ay nakakuyom sa galit. "Anong nangyari dito?" mahinahong tanong ni Lourdes. Sinira ni Nia yung bigay ni Mommy." Hagulgol ni Mia, itinuturo ang basag na music box. "Kasi ayaw niyang ibigay sa akin." Sigaw ni Nia. Madaya siya. Bago pa man makapagsalita si Lourdes, biglang bumukas ng malakas ang pinto at pumasok si Enrique. Ang kaninang bahagyang ngiti sa kanyang mukha ay napalitan na ng pamilyar na kunot sa noo. "What is going on here now?" Ang sigaw niyang umaling-awngaw sa buong silid. Nang makita niya ang basag na music box, isang mamahaling regalo mula pa kay Catherine, bago ito umalis, sumiklab ang kanyang galit. Tumingin siya kay Nia, ang anak niyang palaging gumagawa ng gulo. "Nia, ano na naman ito? Hindi ka na ba titigil?" "It's her fault." Ganti ni Nia, itinuturo si Mia. "I don't care whose fault it is. You are impossible," sigaw ni Enrique. "Pumunta ka sa kwarto mo at huwag kang lalabas hanggang bukas." "But Dad," now. Naiiyak na tumakbo si Nia palabas ng silid. Naiwan si Mia na humahagulgol pa rin, habang si Enrique ay napahilamos na lang sa mukha, tila pagod na sa paulit-ulit na eksena. Tumingin siya kay Lourdes na tahimik lang na nakatayo sa gilid. Ang kanyang mga mata ay tila naninisi.
Hindi ba't trabaho mong pigilan ang mga ganito? Malamig niyang tanong. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Lourdes na parang sampal. Pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa sa buong araw, pagkatapos ng lahat ng kanyang tiniis, ito pa rin ang kahihinatnan. Ngunit sa halip na matakot o magpaliwanag, tiningnan niya si Enrique ng diretso sa mata. Ginoo, sabi niya sa isang boses na kalmado ngunit matatag. Trabaho ko pong maglinis ng bahay at alagaan ang mga bata. Pero hindi ko po trabahong ayusin ang mga bagay na matagal nang basag sa loob nila. Natigilan si Enrique. Walang sino man kahit ang kanyang ina ang nakapagsalita sa kanya ng ganoon. Hindi na hinintay ni Lourdes ang kanyang sagot. Lumuhod siya sa sahig at maingat na pinulot ang bawat piraso ng basag na porselana. Kinuha niya ang sirang balerina at inilagay sa kanyang palad. Huwag kang mag-alala, Mia, sabi niya sa umiiyak na bata. Susubukan kong ayusin ito, ha? Tumingala si Mia, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ngunit may bahid ng pag-asa. Iniwan ni Lourdes ang mag-ama sa silid. Dala-dala ang mga piraso ng basag na music box, naglakad siya pabalik sa kanyang kwarto. Habang pababa siya ng hagdan, narinig niya ang mahinang boses ni Mia. Daddy, Tita Lourdes is not like the others. Hindi lumingon si Enrique. Nakatayo lang siya roon, nakatingin sa kawalan. Ang mga salita ni Lourdes ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ang mga bagay na matagal nang basag sa loob nila. Sa gabing iyon, sa kanyang maliit na kwarto, sinimulan ni Lourdes na pagdikit-dikitin ang mga piraso ng nasirang music box. Isang gawaing halos imposible, ngunit para sa isang babaeng sanay magbuo ng mga bagay na wasak, ito ay isang hamon na handa niyang harapin. Ang unang araw niya sa impyerno ay tapos na. Nakaligtas siya. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang maliit na band-aid sa kanyang siko at isang basag na music box sa kanyang mesa ang nagsasabing marahil may dahilan kung bakit siya napunta sa lugar na ito. Ang mga sumunod na araw ay naging isang maingat na sayaw sa pagitan ng digmaan at kapayapaan. Ang kambal na tila nagulat sa hindi inaasahang katatagan ni Lourdes ay pansamantalang itinigil ang kanilang mga harap-harapang pag-atake. Ngunit pinalitan ito ng isang mas palihim at mas nakakapagod na uri ng rebellion, ang pagwawalang bahala. Isang umaga, pumasok si Lourdes sa silid ng kambal at nadatnan ang karaniwang tanawin damit na nakakalat sa sahig, mga laruang nagmistulang mga mina sa daan at mga pinagbalatan ng candy na nakatago sa ilalim ng unan. Mia, oras na para mag-ayos ng higaan, sabi niya sa malumanay na boses. Nagkatinginan ng dalawa. Mamaya na po, tita. Tinatamad pa kami, sabi ni Nia habang si Mia ay nagkunwaring abala sa pagguhit. Sa nakaraan ito na sana ang simula ng sigawan. Ngunit natutunan na ni Lourdes na ang apoy ay hindi dapat sinasagot ng apoy. Sige, simpleng sagot niya na ikinagulat ng kambal. Pero ang almusal ay para lang sa mga batang marunong magligpit ng kanilang pinagtulugan. Lumabas siya ng silid, iniwan ang dalawang batang naguguluhan. Pagbaba niya, nagsimula siyang magluto. Ang amoy ng sinangag-pritong itlog at longganisa ay umakyat sa ikalawang palapag, isang mabangong paanyaya na mahirap tanggihan. Ilang sandali pa, narinig niya ang mahihinang kaluskos mula sa itaas. Pagkatapos ng 10 minuto, bumaba ang kambal na kabihis na at ang kanilang mga mukha ay nakasimangot. Tita Lourdes, tapos na po, sabi ni Mia. Sumilip si Lourdes sa itaas. Hindi perpekto ang pagkakayos ng higaan, ngunit maayos na. Ngumiti siya. Halina kayo, kumain na tayo. Habang nakaupo sila sa mesa, bago sila magsimulang kumain, ginawa ni Lourdes ang isang bagay na magiging simula ng malaking pagbabago sa bahay na yon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at yumuko. Anong ginagawa mo? Tanong ni Nia, hawak na ang kanyang kutsara't tinidor. Nagdarasal, sagot ni Lourdes. Nagpapasalamat sa pagkain. Para saan? Binili lang naman niya ni Daddy.
sabi ni Nia. Ngumiti si Lourdes. Oo, pero ang grasya ay galing pa rin sa kanya. At nagsimula siyang bumulong ng isang maikling panalangin. Panginoon, salamat po sa biyayang ito. Amen. Nagkatinginan ng kambal, tila hindi alam ang gagawin. Kumain na lang sila ng tahimik. Ngunit ang maliit na ritual na iyon ay naitanim na. Araw-araw inuulit ni Lourdes ang eksena. Hindi niya sila pinipilit na magdasal, ngunit palagi siyang nagdarasal bago kumain. Ang simpleng gawain na iyon ay nagdala ng isang uri ng katahimikan sa kanilang hapagkainan, isang sagradong sandali sa gitna ng kanilang magulong araw. Ngunit ang pagbabago ay hindi madali. May mga araw na sinusubok pa rin ng kambal ang kanyang pasensya. Isang hapon, habang naglilinis si Lourdes, inilagay ni Mia ang isang plastik na gagamba sa kanyang balikat. Napasigaw si Lourdes sa gulat na sinundan ng malakas na halakhak ng kambal. Sa halip na magalit, kinuha lang ni Lourdes ang laruan at sinabing, "Naku Mia, alam mo ba mas takot ang gagamba sa'yo kaysa ikaw sa kanya?" Ang kanyang kalmadong reaksyon ay muling ikinabigo ng mga bata. Ang kanilang mga sandata ay tila walang epekto sa babaeng ito. Ang pinakamatinding pagsubok gayunpaman ay darating sa paraang hindi inaasahan ng lahat. Isang Biyernes ng hapon, umuwi si Enrique nang mas maaga kaysa karaniwan. May dala siyang magandang balita, nanalo siya ng isang malaking kontrata para magdisenyo ng isang bagong resort sa Palawan. Para sa kanya ito ay isang malaking tagumpay, isang patunay na kahit gaano kagulo ang kanyang personal na buhay, mahusay pa rin siya sa kanyang propesyon. Pumasok siya sa bahay na may ngiti, ngunit agad itong nawala. Ang kanyang sala, na karaniwang malinis na ngayon dahil kay Lourdes ay isang larawan ng ganap na pagkawasak. Ngunit hindi ito ang karaniwang gulo. Ito ay mas malala. Ang mamahaling Persian rug na namana pa niya sa kanyang lola, isang piraso ng sining na nagkakahalaga ng higit sa 1,000,000 piso, ay puno ng malalaking mantsa ng kulay asul na pintura. Ang pintura ay tumalsik din sa puting sofa at sa mga dingding. Sa gitna ng lahat nakatayo sina Mia at Niyaya ang kanilang mga kamay, at damit ay puno rin ng pintura ang kanilang mga mukha, ay pinaghalong takot at pagkasabik sa gulo. Para kay Enrique ang eksenang yon ay hindi lang gulo. Ito ay isang personal na atake. Ang rug na yon ay isang simbolo ng kanyang pamilya, ng kaayusan, ng lahat ng bagay na pinahahalagahan niya. Isang ugat ang pumitik sa kanyang sentido. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ano ang ginawa ninyo? Ang sigaw niyang yumanig sa buong kabahayan. Napaatras ang kambal sa takot. Hindi pa nila nakikita ang kanilang ama na ganoon kagalit mo. Sino ang may gawa nito? Muli niyang sigaw, ang bawat salita ay parang kulog. Nagsimulang umiyak si Mia. Tepo, si Nia po. Hindi, siya ang nagbuhos, ganti ni Nia. Hindi na nakinig si Enrique. Lumapit siya at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, itinaas niya ang kanyang kamay, handang paluin ang kanyang anak. Ngunit bago pa man bumagsak ang kanyang kamay, isang tao ang humarang sa kanyang harapan. Si Lourdes. "Ginoo, huwag po." Sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may awtoridad. Nakatayo siya sa pagitan ni Enrique at nang nanginginig na kambal, ang kanyang maliit na katawan ay nagsisilbing panangga. "Umalis ka sa dinadaanan ko, Lourdes." Galit na sabi ni Enrique, "Kailangan nilang matuto." "Matututo po sila." Sagot ni Lourdes, hindi inaalis ang kanyang tingin. Pero hindi po sa paraang masasaktan sila. Mga bata lang po sila. Mga bata. Sinira nila ang isang bagay na hindi na mapapalitan, kailangan nila ng disiplina. Sa puntong iyon, tumingin si Lourdes sa basang-basa sa pinturang rug. Pagkatapos ay tumingin siya pabalik kay Enrique, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi maintindihan ni Enrique, awa. Awa hindi para sa mga bata, kundi para sa kanya. Mas importante po ba ang alpombra kaysa sa puso ng mga anak ninyo, Ginoo?
Ang tanong ay tumama kay Enrique na parang isang malakas na sampal sa mukha. Natigilan siya. Ang kanyang itinaas na kamay ay dahan-dahang bumaba. Tumingin siya sa kanyang mga anak na umiiyak sa takot at pagkatapos ay sarog na puno ng pintura. At sa isang sandali ng nakakabinging kalinawan, naintindihan niya ang sinabi ni Lourdes. Bumuntong hininga si Lourdes. Alam niyang ang krisis ay napigilan, ngunit ang problema ay naroon pa rin. Tumingin siya sa nagkalat na pintura. "Hayaan niyo po ako," sabi niya. Pumunta siya sa kusina at bumalik na may dalang timba ng tubig, mga basahan at isang bote ng thinner. Walang anumang salita, lumuhod siya sa sahig. Isinawsaw niya ang basahan sa kemikal at dahan-dahang sinimulang kuskusin ang makapal na mantsa ng pintura. Ang amoy ng thinner ay masangsang at nakakahilo. Ang trabaho ay mahirap at halos imposible, ngunit hindi siya tumigil. Habang nagkukuskos, sinimulan niyang kumanta ng mahina. Isang luma at simpleng himno mula sa kanyang kabataan. "Bathala may awa, kawag mo akong pabayaan." Ang kanyang boses ay hindi perpekto, ngunit ito ay puno ng pananampalataya. Ang himig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala, isang panalangin sa gitna ng gulo. Natigilan ang pag-iyak ng kambal. Pinanood nila si Lourdes, ang kanilang tita, na naglilinis ng gulo na sila mismo ang may gawa ng walang anumang galit o paninisi sa kanyang mukha. Si Enrique naman ay nakatayo lang doon, hindi makagalaw. Pinanood niya ang babaeng ito na may magaspang na mga kamay na sinusubukang ayusin hindi lang ang isang mamahaling alpombra, kundi pati na rin ang basag na pundasyon ng kanyang pamilya. Pagkaraan ng ilang minuto, lumuhod si Mia sa tabi ni Lourdes. Kumuha ito ng isang maliit na basahan at nagsimulang tumulong sa pagpunas. Ilang sandali pa sumunod si Nia, tahimik na kumukuha ng isa pang basahan. Naiwan si Enrique na nakatayong mag-isa, pinagmamasdan ng 3 tao sa sahig, isang babaeng nagdarasal sa pamamagitan ng paggawa at 2 batang nagsisimulang matuto ng isang aral na hindi kayang ituro ng anumang sigaw o palo. Ang aral ng pagsisisi at ang himala ng pangalawang pagkakataon. Nang gabing iyon, hindi na isalba ang Persian rug. Ang mantsa ng asul na pintura ay mananatili roon, isang paalala ng nangyari. Ngunit habang sabay-sabay silang kumakain ng hapunan, isang bagong uri ng katahimikan ang bumalot sa kanila. Hindi na ito ang mabigat na katahimikan ng galit, kundi ang magaan na katahimikan ng pag-unawa. Nang magsimulang magdasal si Lourdes, bago kumain sa unang pagkakataon, yumuko rin si Mia at ipinikit ang kanyang mga mata. Nakita ito ni Nia at kahit hindi niya ginaya, hindi na siya umimik o nagreklamo. Mula sa kabilang dulo ng mesa pinanood sila ni Enrique. At sa puso ng arkitektong sanay sa mga perpektong linya at matitibay na istruktura, isang bagay ang nagsimulang mabuo. Isang pundasyong hindi gawa sa semento o bakal, kundi sa pasensya, pananampalataya at isang simpleng panalangin sa gitna ng gulo. Pagkatapos ng insidente sa Persian rug, isang hindi nakikitang linya ang tila nalampasan sa loob ng bahay. Ang gulo ay hindi tuluyang nawala, ngunit ang uri ng gulo ay nag-iba. Ang dating maingay na digmaan ay napalitan ng mga tahimik na negosasyon. Ang mga sigaw ay naging mga bulong. Isang umaga natuklasan ni Lourdes ang isang lihim na talento. Habang naglilinis siya sa silid ng kambal, nakita niya ang isang drawing book na nakatago sa ilalim ng kama ni Mia. Binuklat niya ito at nakita ang mga guhit, mga larawan ng malungkot na prinsesa sa isang malaking kastilyo, isang pamilya na ang mukha ng ina ay blangko at mga bulaklak na walang kulay. Ang mga guhit ay puno ng talento, ngunit higit sa lahat puno ito ng kalungkutan. Kinabukasan habang namamalengke si Lourdes, bumili siya ng isang set ng oil pastels, isang maliit na kahon na puno ng matitingkad na kulay.
Hindi niya ito direktang ibinigay kay Mia. Sa halip maingat niya itong ipinatong sa ibabaw ng mesa sa tabi ng kama nito bago ito magising na parang isang regalo mula sa isang diwata. Walang nagsalita tungkol sa mga Crayola, ngunit kinagabihan nang pumasok si Lourdes sa silid para sabihing handa na ang hapunan. Nakita niya si Mia na abala sa pagguhit. Ang kanyang iginuguhit ngayon ay isang hardin na puno ng mga bulaklak na may iba't ibang kulay pula, dilaw asul. Sa gitna ng hardin, may isang babaeng nakangiti. Hindi ito ang mukha ng kanyang ina. Hindi rin ito ang mukha ni Lourdes. Ito ay isang mukhang hindi niya pa kilala, ngunit sa unang pagkakataon ito ay isang mukhang masaya. Habang si Mia ay natagpuan ng kanyang daan sa sining si Nia naman ay nanatiling isang bola ng hindi maipaliwanag na enerhiya. Palagi siyang tumatakbo umaakyat at hindi mapakali. Napansin ni Lourdes na kapag nasa labas si Nia sa malawak na hardin, tila ito mas kalmado. Isang hapon, inabutan ni Lourdes si Nia na binabaklas ang mga bulaklak na rosas ni Enrique. Sa halip na pagalitan umupo si Lourdes sa tabi niya. Alam mo Nia, ang mga halaman, parang mga tao rin yan, sabi ni Lourdes. Kapag inalagaan mo, binigyan mo ng tubig at sikat ng araw, lalago sila at mamumulaklak ng maganda. Kumuha si Lourdes ng 2 maliit na paso, nilagyan ng lupa, at ibinigay kay Nia ang ilang buto ng sunflower. Subukan mong itanim ito. Alagaan mo araw-araw. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Sa simula, nag-aalangan si Nia. Ngunit ang ideya na may isang bagay na sa kanya isang bagay na siya ang mag-aalaga ay pumukaw sa kanyang interes. Araw-araw, paggising niya ang una niyang ginagawa ay silipin ang kanyang paso. Dinidiligan niya ito kinakausap at binabantayan na parang isang kayamanan. Ang bahay mismo ay nagsimulang magbago. Ang dating amoy ng kapabayaan ay napalitan ng amoy ng bagong lutong pandesal sa umaga ng pinakuluang dahon ng pandan at minsan ng amoy ng cake na sinusubukan ni Lourdes i-bake. Ang mga bintana ay laging nakabukas, pinapapasok ang liwanag ng araw at ang sariwang hangin. Pati si Enrique ay hindi nakaligtas sa pagbabago. Nagsimula siyang umuwi ng mas maaga, hindi na diretso sa kanyang opisina, kundi sa hapagkainan. Sa una, awkward ang mga hapunan. Hindi siya sanay makipag-usap sa kanyang mga anak tungkol sa mga bagay na hindi konektado sa grades o pag-uugali. Isang gabi habang kumakain sila, biglang nagsalita si Nia. Dad, did you know that sunflowers always face the sun? It's called heliotropism. Napatingin si Enrique sa kanyang anak gulat. Saan mo nalaman yan? Tinuro sa akin ni Tita Lourdes, sagot ni Nia na may pagmamalaki. Napatingin si Enrique kay Lourdes na nakayuko lang at kumakain. Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang interaksyon sa mga yaya ay limitado sa pagbibigay ng utos at sahod. Ngayon, ang babaeng ito ay nagtuturo sa kanyang anak ng mga bagay na siya mismo ay hindi alam. Pagkatapos ng hapunan na yon, habang nagkakape siya sa veranda, nilapitan niya si Lourdes na nagdidilig ng mga halaman. Lourdes, tawag niya. Po sir, paano mo nagagawa ito? Tanong niya, isang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Paano mo sila napapaamo? Ibinaba ni Lourdes ang pandilig. Tumingin siya sa mga bituin na nagsisimula nang lumitaw sa kalangitan. Hindi sila kailangang paamuin, sir. Sagot niya, ang kanyang boses ay mahina. Kailangan lang nilang maramdaman na may nakakakita sa kanila, na ang bawat galaw nila, mabuti man o masama, ay may nakakapansin. Ang problema po kasi, kapag ang isang bata ay laging napapabayaan, gagawa at gagawa yan ng paraan para mapansin, kahit na sa masamang paraan. Ang mga salita ni Lourdes ay tumagos sa puso ni Enrique. Kailangan lang nilang maramdaman na may nakakakita sa kanila. Napaisip siya.
Kailan nga ba ang huling beses na tiningnan niya talaga ang kanyang mga anak, hindi bilang problema na kailangang solusyonan, kundi bilang mga batang nangangailangan sa kanya? Ang katahimikan sa pagitan nila ay binali ng isang malakas na busina mula sa tarangkahan. Isang itim na bimbo ang pumasok sa driveway. Bumukas ang pinto sa likod at bumaba ang isang babaeng matangkad, nakasuot ng eleganteng damit at may dalang aura ng kapangyarihan. Si Doña Pilar Montero. Bumaba si Enrique para salubungin ang kanyang ina. Mana padalaw kayo. Bakit hindi ba ako pwedeng dumalaw sa sarili kong anak at mga apo? Mataray na sagot ni Doña Pilar. Ang kanyang mga mata ay matalas na sinusuri ang bawat sulok ng bahay. Nabalitaan kong nakakuha ka na naman ng bago. Ika-18 na ba to? Bago pa man makasagot si Enrique, lumabas mula sa kusina ang kambal tumatakbo. Lola? Sabay nilang bati. Ngunit ang ikinagulat ni Doña Pilar ay hindi ang pagbati ng mga apo. Ito ay ang itsura nila. Malinis sila. Ang kanilang buhok ay nakapusod ng maayos. Ang kanilang mga damit ay walang mantsa. At sa likod nila, sumunod si Lourdes, dala-dala ang isang pitsel ng juice at mga baso. Magandang gabi po. Magalang na bati ni Lourdes kay Doña Pilar. Tiningnan ni Doña Pilar si Lourdes mula ulo hanggang paa. Isang tingin na sanay kumilatis ng mga alahas at mga tao. Nakita niya ang simpleng bestida, ang magaspang na mga kamay at ang kalmadong mukha. Wala siyang nakitang espesyal. So ikaw ang bago. Sabi niya, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Opo, ako po si Lourdes. Sagot ni Lourdes, hindi natitinag sa malamig na pakikitungo. Umupo si Doña Pilar sa sofa at agad siyang dinalhan ni Nia ng isang unan para sa kanyang likod. Si Mia naman ay nagtanong kung gusto niya ng juice. Napakunot ang noo ng matanda. Ang kanyang mga apo, na dati parang mga mailap na hayop, ngayon ay kumikilos na parang mga edukadang senyorita. Mukhang malinis ang bahay. Puna niya na parang naghahanap pa rin ng kapintasan. Tumingin siya sa may bintana at nakita ang 2 paso na may tumutubong halaman. At ano yan? Nag-aalaga na kayo ng damo ngayon. Sunflower po yan, Lola. Masayang sabi ni Nia. Ako po ang nagtanim niyan. Hindi umimik si Doña Pilar. Kinuha niya ang baso ng juice na inabot ni Mia at uminom. Habang umiinom ang kanyang mga mata, ay nakatuon kay Lourdes na tahimik na nag-aayos ng mga gamit sa mesa. May kakaiba sa babaeng ito. Isang kapangyarihang hindi nakikita, isang impluwensyang hindi maipaliwanag. Hindi pa rin siya kumbinsido. Para sa kanya lahat ng kasambahay ay pare-pareho lang, nandyan para sa pera. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga apo na masayang naglalaro sa paanan ni Lourdes, isang maliit na binhi ng pagtataka ang naitanim sa kanyang isipan. Sino nga ba talaga ang babaeng ito na tila kayang patubuin ang mga bulaklak sa isang hardin na matagal nang tuyot? Habang papalalim ang gabi, hindi na malaya ni Doña Pilar na ang kanyang pagbisita na orihinal na para manermon ay naging isang tahimik na pagmamasid. Nakita niya kung paano kausapin ni Lourdes ang kambal, kung paano nito inihanda ang hapunan, at kung paano nito pinangunahan ang isang simpleng panalangin na matagal na niyang hindi naririnig sa bahay na yon. Nang paalis na siya, hinatid siya ni Enrique sa may pinto. Mukhang maayos naman siya. Sabi ni Doña Pilar, ang pinakamalapit na papuri na kaya niyang ibigay. Pero huwag kang masyadong magtitiwala, Enrique. Tandaan mo, ang mga ahas minsan nagaan yung tupa. Sumakay siya sa kanyang kotse at umalis, iniwan si Enrique na nag-iisip. Tumingin siya pabalik sa loob ng bahay. Mula sa bintana, tanaw niya ang silweta ni Lourdes na tinutulungan si Mia sa kanyang takdang aralin. Ang mga salita ng kanyang ina ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Ahas na nag-aanyong tupa. Ngunit habang tinititigan niya ang payapang eksena sa loob ng kanyang tahanan, hindi niya mapigilang isipin, paano kung hindi ito isang ahas? Paano kung sa wakas nakahanap na sila ng isang pastol?
Ang kapayapaan sa bahay ng mga Montero, tulad ng isang babasaging figurin, ay maganda, ngunit marupok. Ilang linggo itong iningatan, binuo mula sa mga piraso ng pasensya at pag-unawa. At isang hapon ng Sabado, dumating ang isang puwersang kayang basagin ito sa isang iglap lang. Nagsimula ito sa isang tunog na matagal nang hindi naririnig sa driveway ng mansyon, ang marahang dagundong ng isang makinang Aleman at ang marangyang kaluskos ng mga gulong sa graba. Nasa hardin si Lourdes, kasama si Nia, tinuturuan itong mag-alis ng mga tuyong dahon sa kanyang mga sunflower nang mapatingin sila sa tarangkahan. Isang makinang na itim na Mercedes-Benz ang pumarada. Hindi ito ang kotse ni Enrique. Hindi rin ito ang kotse ni Doña Pilar. Bumukas ang pinto ng driver at lumabas ang isang babae. Matangkad, balingkinita ng katawan at nakasuot ng isang puting-puting bestida na yumayakap sa kanyang perpektong korte. Ang kanyang buhok ay itim na itim at umaalon hanggang sa kanyang baywang. Suot niya ang malalaking sunglasses na nagtatago sa kanyang mga mata, ngunit hindi sa aura ng karangyaan at kumpiyansang bumabalot sa kanya. Kahit hindi pa nakikita ni Lourdes ang mukha nito, naramdaman niya agad ang pagbabago sa hangin. Tila humigpit ito, naging mas mabigat. Napatigil sa pagdidilig si Nia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. "Mommy." Ang babae ay nag-alis ng kanyang salamin at doon nakita ni Lourdes ang mukha mula sa wedding portrait na nakasabit sa sala. Isang mukhang perpekto na parang inukit ng isang anghel, ngunit may mga matang tila may itinatagong kadiliman. Si Catherine. "My babies." Ang malambing niyang sigaw na tila isang melodiya. Naglakad siya papalapit, ang kanyang mga takong ay bumaon sa malambot na damo. Ang kanyang bawat galaw ay kalkulado, elegante, parang isang artista sa entablado. Nasa veranda si Mia nagdodrawing nang marinig ang boses. Napatayo siya na bitawan ang kanyang mga Crayola. Sinalubong ni Catherine ang kanyang mga anak. Lumuhod siya para magpantay sila. "Oh my God, ang lalaki niyo na. I've missed you so much." Hinagkan niya sila ng mahigpit. Si Mia ay yumakap pabalik, ang muka ay nakasubsob sa mamahaling damit ng ina. Si Nia naman ay nanatiling nakatayo. Hindi gumagalaw, ang kanyang katawan ay naninigas. Isang halo ng pananabik at sama ng loob ang mababasa sa kanyang mukha. Mula sa kinatatayuan, pinanood ni Lourdes ang eksena. Naramdaman niya ang isang biglaang panlalamig na parang isang anino ang tumakip sa sikat ng araw. Ito pala ang ina na iniwan sila. Ang multo na palaging naroroon sa bawat sigaw at bawat patak ng luha ng kambal. Tumayo si Catherine at sa unang pagkakataon, napako ang kanyang tingin kay Lourdes. Tiningnan niya si Lourdes mula ulo hanggang paa, ang simpleng duster, ang apron na may bahid ng lupa, ang magaspang na mga kamay. Isang maliit at mapanghamak na ngiti ang sumilay sa kanyang perpektong mga labi. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw na nagsasabing, "So ikaw pala ang kapalit." Kasabay nito bumukas ang pinto ng mansyon. Lumabas si Enrique na tigilan nang makita kung sino ang bisita. Ang kanyang mukha ay agad na naging isang maskara ng galit at pag-iingat. "Catherine, what are you doing here?" Ang tanong niya, ang boses ay malamig na parang yelo. "Enrique, darling." Bati ni Catherine, ang kanyang boses ay puno ng huwad na tamis. "Dinalaw ko lang ang mga anak ko. Surely may karapatan pa rin ako, hindi ba?" Pagkatapos ng halos 2 taon, "Alam kong nagkamali ako." Sabi ni Catherine, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Isang perpektong pag-arte. "Pero handa na akong bumawi para sa mga bata." Pumasok sila sa loob ng bahay. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Catherine, isang timpla ng bulaklak at banilya, ay agad na pumuno sa sala. Tila sinusubukang tabunan ang simpleng amoy ng sabon at bagong lutong pagkain na iniwan ni Lourdes. Si Lourdes ay sumunod sa loob, hindi alam kung ano ang dapat gawin. Dapat ba siyang umalis at iwan sila? O dapat ba siyang manatili? Pinili niya ang huli.
Tahimik siyang pumunta sa kusina, ngunit iniwan niyang bahagyang nakabukas ang pinto para marinig ang usapan. Sa sala nagsimulang ilabas ni Catherine ang kanyang mga regalo. Isang iPad para kay Mia, isang drone para kay Nia. Mga mamahaling laruan na agad pumukaw sa atensyon ng mga bata. Si Enrique ay nakatayo lang, ang kanyang mga braso ay nakakrus, ang kanyang muka ay hindi maipinta. "Hindi mo mabibili ang pagmamahal nila, Catherine," sabi niya. "Hindi ko sinusubukang bilhin ko," sagot ni Catherine. Hinahaplos ang buhok ni Mia. "I'm just reminding them what they've been missing." Ang huling mga salita ay tila isang patama kay Enrique. Ang pagbisita ay tumagal ng halos 1 oras. 1 oras ng mga tawa, na pilit mga yakap, na may pag-aalinlangan at mga pangakong tila walang laman. Bago umalis si Catherine, hinalikan niya ang kanyang mga anak. "Babalik si Mommy, okay, babawi ako sa inyo." Pagkatapos ay hinarap niya si Enrique. "We need to talk, Enrique, about the kids, about us." Hindi sumagot si Enrique. Hinatid lang niya ito sa pinto. Nang mawala na ang Mercedes sa paningin ng bahay, ay tila napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga bagong laruan ay nakakalat sa sahig, makinang at bago, ngunit ang kanilang presensya ay tila nagdulot ng gulo sa halip na saya. Umakyat ang kambal sa kanilang silid nang walang imik. Si Enrique ay dumiretso sa kanyang opisina at isinara ang pinto ng malakas. Naiwan si Lourdes sa gitna ng sala, napapalibutan ng mga bakas ng pagbisita, ang amoy ng pabango, ang mga kahon ng laruan, at isang hindi maipaliwanag na tensyon. Nagsimula siyang magligpit. Habang pinupulot niya ang mga kahon, naramdaman niya na ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng ilang linggo ay tila unti-unting gumuho. Ang mga punla ng kapayapaan na kanyang itinanim ay biglang nanganganib malunod. Kinagabihan, habang naghahanda si Lourdes ng hapunan, pumasok si Catherine sa kusina. Hindi na siya kumatok. Nagpalit na siya ng damit, ngayon ay suot ang isang itim na silk dress na mas lalong nagpapatingkad sa kanyang kaputian. So, simula niya sumasandal sa pinto na parang siya ang may-ari ng bahay. "Ikaw pala si Lourdes, the miracle worker." Hindi lumingon si Lourdes. Nagpatuloy lang siya sa paghiwa ng sibuyas. "Magandang gabi po, Ma'am Catherine." "Huwag mo akong tawaging ma'am. It makes me feel old," sabi ni Catherine. Lumalakad palibot sa kusina, ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa malinis na countertop. "Nakakatuwa. I leave for a while and my husband hires Mary Poppins." Sa wakas ay lumingon si Lourdes. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit ang kanyang mga kamay na may hawak na kutsilyo ay bahagyang humigpit. "Ginagawa ko lang po ang trabaho ko." "Trabaho mo?" Tumawa si Catherine, talimunang mahina. "Ang trabaho mo ay maglinis ng sahig at maglaban ng damit. Hindi kasama doon ang magpanggap na ina ng mga anak ko." Ang mga salitang yon ay tumama kay Lourdes, ngunit hindi niya ipinakita. "Hindi po ako nagpapanggap," sagot niya. "Nag-aalaga lang po ako." Lumapit si Catherine. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang ang layo mula kay Lourdes. Ang matamis niyang pabango ay nakakasulasok ngayon. "Makinig ka, probinsyana." Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng kamandag. "Mabait ako sa iyo sa harap ng mga anak ko. Pero huwag na huwag mong iisipin na may lugar ka sa pamilyang ito. Isa ka lang katulong, isang basahan, at ang mga basahan kapag marumi na itinatapon." Bago pa man makasagot si Lourdes, sinadya ni Catherine na itabig ang isang baso ng tubig sa mesa. Pumagsak ito sa sahig at nabasag. "Oops, sorry," sabi ni Catherine na may pekeng pagkagulat. "Linisin mo na lang, yan naman ang trabaho mo, di ba?" Tumalikod siya at nagsimulang maglakad paalis. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, nagsalita si Lourdes. Ang kanyang boses ay mababa ngunit matatag. "Ma'am Catherine," sabi niya. Huminto si Catherine, ngunit hindi lumingon.
Ang basag na salamin po kayang linisin, pagpapatuloy ni Lourdes. Pero ang basag na tiwala ng mga anak ninyo, hindi po yan nadadaan sa pagpunas lang. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay dahan-dahang lumingon si Catherine, isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi siya nagsalita. Sa halip ang kanyang tingin ay napadako sa isang bagay sa ibabaw ng maliit na mesa sa may entrance hall malapit sa opisina ni Enrique. Isang makintab at mamahaling Montblanc fountain pen. Isang antigong pluma na laging nandoon, isang pamana mula sa yumaong ama ni Enrique. Ang ngiti ni Catherine ay lumawak. Isang ideya, isang masamang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Tumalikod na siya at tuluyang umalis, iniwan si Lourdes na lumuluhod sa sahig, pinupulot ang mga bubog ng basag na baso, hindi alam na ang tunay na panganib ay hindi ang babaeng kaharap niya, kundi ang binabalak nitong lason na sisira sa lahat. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malamig na digmaan. Si Catherine, tulad ng isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang biktima, ay naging regular na bisita sa mansyon. Palagi siyang may dalang matatamis na salita, mamahaling regalo at mga pangakong kasing ganda ng bahaghari. Para sa kambal ang kanyang pagbabalik ay isang nakakalitong bagyo ng emosyon. Sa isang banda naroon, ang pananabik para sa inang matagal nilang inasam. Sa kabilang banda naroon ang isang hindi maipaliwanag na kirot, isang alaala ng pag-abandona na hindi kayang burahin ng anumang laruan o yakap. Si Catherine ay isang dalubhasang manipulador. Sa harap ni Enrique at ng mga bata, siya ang nagsisising ina, ang anghel, na handang ituwid ang lahat. Ngunit kapag si Lourdes na lang, ang kaharap niya lumalabas, ang tunay niyang kulay. Mga patutsada sa kusina, mga utos na may kasamang pangiinsulto at mga tinging puno ng paghamak. Tinitiis lahat ni Lourdes ito ng tahimik para sa kapakanan ng mga bata. Ngunit alam ni Catherine na hindi sapat ang pananakot kay Lourdes. Ang kailangan niyang gawin ay sirain ang pinakamahalagang bagay na nabuo ni Lourdes sa bahay na yon, ang tiwala ng mga bata. At sinimulan niya itong gawin sa pamamagitan ng pagtatanim ng lason sa kanilang mga tainga. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Mia sa kanyang art project, sinimulan niya ang kanyang atake. "Alam mo anak," sabi niya sa malambing na boses habang hinahaplos ang buhok ni Mia, "I'm so happy na may nag-aalaga sa inyo habang wala ako. Pero alam mo, si Tita Lourdes, binabayaran lang siya ni Daddy para maging mabait sa inyo." Napahinto sa pagkulay si Mia. "Po." "Oo anak, trabaho niya yon. Kasama sa sahod niya ang ngumiti, magluto ng masarap at alagaan kayo." Pagpapatuloy ni Catherine, "Hindi iyon totoo. Hindi katulad ng pagmamahal ng isang tunay na ina. Ang pagmamahal ko libre, walang bayad." Ang mga salita ay tumarak sa isipan ni Mia. Tiningnan niya ang kanyang ina, pagkatapos ay ang kanyang ginuguhit. Bigla ang mga masasayang kulay ay tila kumupas. Ang parehong lason ay ibinulong niya kay Nia habang naglalaro sila ng drone sa hardin. "Huwag kang masyadong maniniwala sa mga yaya anak," sabi niya. "Nandyan lang sila para sa pera. Kapag may nakitang mas malaking sahod, aalis din yan. Hindi katulad ko. Kahit anong mangyari, mami niyo pa rin ako. Dugot laman." Ang mga salita ni Catherine na paulit-ulit na ibinubulong araw-araw ay nagsimulang mag-ugat. Napansin ni Lourdes ang pagbabago. Si Mia, na dati laging nagpapakita sa kanya ng kanyang mga ngaguhit, ay naging mas malihim. Si Nia, na dati masunurin na sa pag-aalaga ng kanyang mga halaman, ay nagsimula na namang maging matigas ang ulo. Isang araw, nagluto si Lourdes ng paborito nilang sinigang. "Wow, tita, ang bango," sabi ni Mia. Ngunit bago pa man siya kumuha, sumabat si Catherine mula sa sala. "Mas masarap ang sinigang ko anak. Next time ako ang magluluto para sa inyo. Iyong totoong sinigang, hindi yung version ng mga katulong." Ang nangiti sa mukha ni Mia ay nawala. Ang tensyon sa bahay ay tila isang lubid na unti-unting humihigpit.
Maging si Enrique ay naiipit sa gitna. Gusto niyang maniwala na nagbago na si Catherine para sa mga anak nila, ngunit may isang bahagi sa kanya na hindi mapakali na nakakaramdam sa panganib na dala nito. Ang pinakamasakit na dagok para kay Lourdes ay dumating isang gabi. Galing siya sa kanyang day off. Pag-uwi niya, dala niya ang isang maliit na supot ng puto-bumbong, ang paborito ng kambal. Pagpasok niya sa sala, nakita niya ang kambal na masayang naglalaro ng board game kasama si Catherine. "Mia, pasalubong ko sa inyo." Masayang sabi ni Lourdes. Tumingin sa kanya si Nia, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. "Busog na po kami, tita. Pinakain na kami ni mami ng pizza." "Ay, yaya," sabi ni Catherine, hindi man lang tumitingin kay Lourdes. "Sana nag-text ka muna. We don't eat kakanin here. Baka sumakit ang tiyan ng mga bata." Napatayo si Lourdes sa gitna ng sala. Hawak-hawak ang supot ng lumalamig ng puto-bumbong. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa bahay na ilang linggo lang ang nakalipas ay itinuring na niyang tahanan. Ang sitwasyon ay sumabog isang Miyerkules ng gabi. Nagkaroon ng mahalagang dinner meeting si Enrique, kaya wala siya sa bahay. Si Catherine ang nagboluntaryong magbantay sa mga bata. Nagluto si Lourdes ng hapunan arroz ala Cubana, isang paborito ni Enrique na natutunan na ring kainin ng mga bata. Maayos niyang inihain ito sa mesa. Nang tawagin na niya sila para kumain, bumaba ang kambal kasama si Catherine. Tiningnan ni Nia ang pagkain sa mesa at sumimangot. "Ayoko niyan," sabi niya. "Gusto ko ng burger." "Nia, masustansya ito." Mahinahong sabi ni Lourdes. "At paborito ito ng daddy mo." "You're not our mother. Stop acting like one." Ang sigaw ni Nia, mga salitang tila kutsilyong direktang tumusok sa puso ni Lourdes. Ito ang mga eksaktong salita na ginamit ni Catherine sa kanya noon, ngayon ay lumalabas na sa bibig ng bata. "Nia, don't be rude," saway ni Catherine, ngunit may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. "Hayaan mo na, yaya. Order na lang ako ng pagkain nila. Kasalanan ko rin. I spoiled them too much." Hindi na nakakain si Lourdes. Ang bawat subo ay tila may lason. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit siya sa kusina, narinig niya ang masayang tawanan ng mag-iina mula sa sala. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang binubura sa larawan. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. May isang mabigat na premonisyon sa kanyang dibdib. Tumayo siya para uminom ng tubig. Habang pababa siya ng hagdan sa dilim, narinig niya ang mahinang kaluskos mula sa opisina ni Enrique. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at may isang manipis na sinag ng liwanag mula sa loob. Dahan-dahan siyang sumilip. Ang nakita niya ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Nakatayo si Catherine sa harap ng mesa ni Enrique. Bukas ang drawer nito. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatama mula sa bintana, kitang-kita niya ang ginagawa nito. Kinuha ni Catherine ang mamahaling Montblanc fountain pen mula sa lalagyan nito. Tiningnan niya ito nang may paghanga. Pagkatapos ay maingat na isinilid sa bulsa ng kanyang roba. Pagkatapos, kinuha niya ang isang maliit at ordinaryong ballpen mula sa parehong bulsa at ipinalit sa lalagyan ng Montblanc. Pagkatapos ng ilang segundo, muli niyang kinuha ang Montblanc mula sa kanyang bulsa. Tumingin siya sa paligid na parang naghahanap ng paglalagyan. Ang kanyang mga mata ay napadako sa bag ni Lourdes na nakasabit sa isang silya malapit sa pintuan ng kusina. Isang demonyong ngiti ang gumuhit sa mukha ni Catherine. Naglakad siya papalapit sa bag. Dahan-dahan na parang isang magnanakaw sa gabi, binuksan niya ito at maingat na inihulog ang pluma sa loob sa ilalim ng pitaka at payong ni Lourdes. Si Lourdes na nakatago sa dilim ng hagdanan ay hindi makagalaw. Ang kanyang puso ay kumakaripas sa takot at hindi makapaniwala. Naintindihan na niya ang lahat. Hindi lang siya gustong paalisin ni Catherine, gusto siyang sirain ito. Mabilis siyang umatras pabalik sa kanyang kwarto,
Bago pa siya makita, isinara niya ang pinto. Ang kanyang likod ay nakasandal dito, ang kanyang paghinga ay mababaw. Ang ahas ay hindi lang pumupulupot, handa na itong tumuklaw. At alam ni Lourdes na siya ang target ng nakamamatay nitong kamandag. Ang tanong na lang ay kailan at kung paano niya ito lalabanan. 2 araw ang lumipas na parang isang bombang may mabagal na mitya. Bawat tunog, bawat sulyap, bawat katahimikan ay nagpapabigat sa dibdib ni Lourdes. Alam niya kung ano ang nasa loob ng kanyang bag. Ang pluma ay parang isang piraso ng mainit na bakal, doon isang sikretong nagbabanta na sunugin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Gusto niyang sabihin kay Enrique ang totoo, ngunit paano? Sino ang paniniwalaan ng isang mayamang arkitekto? Ang kanyang dating asawa at ina ng kanyang mga anak, o ang kasambahay na ilang buwan pa lang niyang kilala? Ang araw ng paghuhukom ay dumating sa isang maulan na Biyernes ng hapon. Umuwi si Enrique mula sa isang mahabang linggo ng trabaho, pagod at gusto lang ng katahimikan. Ngunit ang sasalubong sa kanya ay isang perpektong inihandang bagyo. Nadatnan niya si Catherine sa sala, ang mukha ay balisa. "Enrique, thank God you're home. Kanina ko pa hinahanap, hindi ko makita." "Ang alin?" tanong ni Enrique habang hinuhubad ang kanyang Amerikana. "Yung pluma ng papa mo," sabi ni Catherine. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "May pipirmahan ka kasing dokumento, di ba? Sabi mo ihanda ko, pero wala sa lalagyan niya sa office mo." Agad na kumunot ang noo ni Enrique. Ang plumang yon ay higit pa sa isang panulat. Ito ang huling alaala niya ng kanyang ama. Pumunta siya sa kanyang opisina. Si Catherine ay nakasunod sa likod. Tiningnan niya ang lalagyan. Nandoon ang isang ordinaryong ballpen. "What's this? Saan napunta yung Mont Blanc?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay nagsimula nang magkaroon ng diin. "Hindi ko alam, Enrique. Kaninang umaga nakita ko pa yan dyan." Sagot ni Catherine. Ang kanyang mga mata ay nagpapanggap na naguguluhan. "Wala namang ibang pumapasok dito, maliban sa yaya mo para maglinis." Ang suhestiyon na kasing talim ng bubog ay iniwang nakabitin sa hangin. Sakto namang pumasok si Lourdes mula sa kusina. May dalang isang bandehado ng mainit na kape para kay Enrique. Nakita niya ang ekspresyon sa mga mukha nila at agad na naramdaman ang panlalamig sa kanyang sikmura. "Nagsimula na." "Nawawala ang pluma ko, Lourdes," sabi ni Enrique. Ang kanyang tingin ay matalim. "Nakita mo ba?" Hindi po, sir." Nauutal na sagot ni Lourdes. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng malakas. Tumingin si Catherine kay Lourdes, pagkatapos ay kay Enrique. "Enrique darling, baka naman nalagay lang sa ibang lugar. Baka dapat nating hanapin." "Of course, dapat nating hanapin," sabi ni Enrique. Ang kanyang inis ay tumataas. Nagsimula silang maghanap sa ilalim ng mesa, sa mga drawer, sa mga estante ng libro. Habang naghahanap si Catherine, ay patuloy na bumubulong. "Sino kaya ang kukuha nun? Napaka-importante nun sa'yo. Imposible namang may kumuha sa loob ng bahay." Pagkatapos ng ilang minutong walang bungang paghahanap, huminto si Catherine. Tumingin siya kay Lourdes, pagkatapos ay kay Enrique na may ekspresyon ng pag-aatubili. "Enrique, ayokong isipin ito, pero ano, Catherine? Para lang makasiguro tayo, para maalis na sa isip natin." Huminga siya ng malalim. "Pwede ba nating tingnan ang bag ni Lourdes?" Ang mga salita ay parang isang malakas na sampal. Napatingin si Enrique kay Lourdes na namumutla na parang papel. "That's absurd," sabi ni Enrique, ngunit may bakas ng pagdududa sa kanyang boses. "Is it?" ganti ni Catherine. "Enrique, pluma yan ng papa mo. Hahayaan mo na lang bang may duda sa isip mo? Kung wala siyang tinatago, wala namang problema. Di ba? Para lang mapanatag ang loob nating lahat." Ang sala ay napuno ng isang mabigat na katahimikan. Ang maririnig lang ay ang malakas na patak ng ulan sa labas
at ang sariling pagtibok ng puso ni Lourdes sa kanyang mga tainga. Alam niyang ito na ang bitag. Wala na siyang kawala. Tumingin siya kay Enrique, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. "Sir, wala po akong kinuha. Maniwala po kayo sa akin." Ngunit ang laso ni Catherine ay matagal nang kumalat. Ang pagdududa ay naitanim na. Sa pagitan ng tiwala sa isang babaeng halos ngayon lang niya nakilala at ang takot na mawala ang isang mahalagang pamana, nanalo ang takot. "Sige na, Lourdes," sabi ni Enrique, hindi makatingin ng diretso sa kanya, "para matapos na ito." Nanginginig ang mga kamay ni Lourdes habang kinukuha ang kanyang lumang bag. Iniabot niya ito kay Enrique. Bawat segundo ay parang isang walang hanggang parusa. Dahan-dahang binuksan ni Enrique ang bag. Inilabas niya ang laman: isang pitaka, isang payong, isang rosaryo, isang maliit na suklay. At pagkatapos mula sa ilalim, hinugot niya ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang gintong Montblanc fountain pen. Parang huminto ang mundo. Napatingin si Enrique mula sa pluma, papunta sa mukha ni Lourdes. Ang kanyang ekspresyon ay pinaghalong gulat, galit at higit sa lahat matinding pagkadismaya. Hindi po ako ang kumuha niyan." Hagulgol ni Lourdes, ang mga luha ay bumuhos na mula sa kanyang mga mata. "Sir, pakiusap, maniwala kayo. Hindi ko po magagawa yan." "Oh my God," sabi ni Catherine, tinatakpan ng kanyang bibig na parang hindi makapaniwala. "I knew it." Ang hirap paniwalaan. Akala ko pa naman mabait siya. "Lourdes." Ang pangalan niya ay lumabas sa bibig ni Enrique na parang isang sumpa. Ang sakit sa kanyang boses ay mas masahol pa sa anumang sigaw. "Bakit mo ginawa ito matapos ang lahat? I trusted you." "Hindi po ako." "Siya po," sigaw ni Lourdes, desperadong itinuturo si Catherine. "Nakita ko po siya. Siya ang naglagay niyan sa bag ko." Tumingin si Enrique kay Catherine na ngayon ay umiiyak na rin. "Enrique, naririnig mo ba ang sarili niya? Pinagbibintangan pa ako." Anong klaseng tao yan? Matapos siyang pagnakawan, kasya pa ang may ganang magsinungaling. Ang eksena ay perpekto. Isang umiiyak na ina laban sa isang nagwawalang kasambahay. Para kay Enrique, na ang isip ay gulong-gulo na, ang pagpili ay malinaw. "Tumahimik ka na," sigaw niya kay Lourdes, isang sigaw na puno ng sakit at pagtataksil. "Wala na akong gustong marinig mula sa'yo." Kumuha siya ng pera mula sa kanyang wallet at ihinagis ito sa mesa. Isang makapal na bugkos ng mga papel de mil. "Heto ang bayad mo. Sobra-sobra pa yan," sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Umalis ka na. Umalis ka na sa bahay ko." Ngayon din, ang mga salitang bahay ko ay tumama kay Lourdes na parang kidlat. Ang lugar na minahal niya, inalagaan at itinuring na tahanan ay hindi pala para sa kanya. Isa lang siyang empleyado, isang magnanakaw. Sa gitna ng sigawan, bumaba. Mula sa hagdanan ang kambal, nagising sa ingay. Nakita nila ang eksena, ang kanilang ama na sumisigaw, si Catherine na umiiyak, at ang kanilang tita Lourdes na nakaluhod sa sahig humahagulgol. "Tita Lourdes." Tawag ni Mia, ang kanyang boses ay nanginginig. "Daddy, what's happening?" Tanong ni Nia, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Umakyat kayo sa taas." Utos ni Enrique, hindi sila tinitingnan. "Ayaw po namin, so," sigaw ni Nia. Tumatakbo papalapit kay Lourdes at yumayakap. "Don't leave, Tita Lourdes. Please don't leave." Ang yakap ng bata ang huling bagay na bumasag sa natitirang lakas ni Lourdes. Humagulgol siya ng malakas, isang tunog ng purong pagkasira ng puso. Hinila ni Catherine si Nia palayo kay Lourdes. "Huwag kang lumapit dyan, anak. Magnanakaw siya." "She's not a thief. You're the liar." Sigaw ni Nia. Sa unang pagkakataon ay kinakalaban ng sariling ina. Ngunit walang nakikinig sa kanya. Kinaladkad ni Enrique si Lourdes patayo. "Sinabi kong umalis ka na."
Itinulak niya si Lourdes palabas ng pinto sa gitna ng malakas na ulan. Walang payong, walang gamit maliban sa damit sa kanyang katawan. Ang bag niya kasama ang lahat ng kanyang pag-aari ay naiwan sa loob. Isinara ni Enrique ang pinto ng malakas. Ang tunog ng pagkakalabog nito ay ang tunog ng pagtatapos. Sa labas nababasa ng ulan nanginginig sa ginaw at sa sakit na paluhod si Lourdes sa damuhan. Ang kanyang mga iyak ay sinasabayan ng walang tigil na buhos ng ulan. Ang mga ilaw mula sa mansyon ay tila mga matang mapanghusga na nakatitig sa kanya. Sa loob ng bahay niyakap ni Catherine ang kambal na kapwa humahagulgol. Sa likod ng kanyang mga pekeng luha, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay. Nanalo siya. Si Enrique naman ay pumasok sa kanyang opisina, dala ang pluma. Isinara niya ang pinto sumandal dito at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang bahay ay tahimik na ulit, ngunit ang katahimikan ngayon ay mas mabigat, mas masakit at mas puno ng lason kaysa dati. Ang bahay na sinubukan ni Lourdes na buuin ay tuluyan ng gumuho. Ang ulan ay tumila. Kinaumagahan ngunit ang bigat sa hangin sa loob ng mansyon ng mga Montero ay nanatili. Ang sinag ng araw na tumatama sa mga malalaking bintana ay tila walang init at ang katahimikan ay hindi na kapayapaan kundi isang malalim at malungkot na kawalan. Ang unang senyales ng pagguho ay ang almusal. Walang amoy ng sinangag o mainit na tsokolate. Ang hapagkainan na dati sentro ng kanilang umaga ay walang laman at malamig. Si Catherine, na magdamag na natulog sa guest room para damayan ang mga bata, ay bumaba ng pasado. 9:00, suot ang isang mamahaling silk robe. "Good morning, my loves," bati niya sa kambal na nakaupo sa sofa, nakatitig lang sa blankong screen ng television. "What do you want for breakfast? I can ask the driver to buy us pancakes from that fancy restaurant." Hindi umimik ang kambal. Si Mia ay nakayakap sa kanyang unan, habang si Nia ay nakatingin sa labas ng bintana sa hardin kung saan ang kanyang mga sunflower ay tila nakayuko rin sa kalungkutan. "Ayaw niyo, sige. Ako na lang ang bahala." Sabi ni Catherine, medyo naiinis na. Kinuha niya ang telepono at nagsimulang mag-order. Ang mga sumunod na araw ay naging isang bangungot na paulit-ulit. Ang bahay na minsan nang naging maayos at malinis ay mabilis na bumalik sa dati nitong estado ng kaguluhan at mas malala pa. Si Catherine sa lahat ng kanyang karangyaan ay walang kaalam-alam sa pagpapatakbo ng isang tahanan. Hindi siya marunong magluto ng higit pa sa instant noodles. Hindi niya alam kung paano pagganahin ang washing machine. Ang mga plato ay muling naipon sa lababo. Ang mga alikabok ay nagsimulang mamuo sa mga sulok. Pero ang pinakamatinding pagbabago ay sa kambal. Ang kanilang kalungkutan ay mabilis na naging galit. Bumalik sila sa pagiging mga halimaw, ngunit ngayon ang kanilang mga gawa ay hindi na laro ng bata. Ito ay puno na ng tunay na hinanakit. Isang araw sinubukan ni Catherine na ayusin ang kanilang buhok. "Mommy will make you pretty," sabi niya. "Ayaw ko masakit." Sigaw ni Nia, tinabig ang kamay ng ina. Si Tita Lourdes lang ang marunong. "Don't you dare mention that name in this house again." Sigaw pabalik ni Catherine, sa wakas ay nawalan ng pasensya. Ang bahay ay muling napuno ng sigawan. Ngunit ngayon, wala nang kalmadong boses ni Lourdes para maging angkla sa gitna ng unos. Si Enrique naman ay nagkulong sa kanyang sarili. Sinubukan niyang ibuhos ang lahat ng kanyang oras sa trabaho, umaalis ng maaga at umuuwi ng hating gabi. Ngunit kahit sa opisina, hindi siya matahimik. Ang imahe ni Lourdes na umiiyak sa gitna ng ulan ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang mga salita nito, "Hindi po ako." Siya po ay umuukil-kil sa kanyang utak. Sinubukan niyang isantabi ito bilang pagsisinungaling ng isang desperadong tao, ngunit may isang maliit na tinig sa kanyang kalooban na hindi mapatahimik. Isang gabi umuwi siya
at nadatnan ng bahay sa ganap na kadiliman, maliban sa liwanag mula sa telebisyon. Ang mga kahon ng pizza at mga lata ng soft drinks ay nakakalat sa sahig. Si Catherine ay mahimbing na natutulog sa sofa habang ang kambal ay magkahiwalay. Na nakaupo sa sahig ang kanilang mga muka ay walang emosyon habang nanonood ng cartoons. Ang amoy ng bahay amoy ng tirang pagkain at pabango ni Catherine ay biglang nakasulasok sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi na niya ito kanyang tahanan. Pumanhik siya sa taas. Pagdaan niya sa kwarto ni Lourdes, nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Pumasok siya. Ang kwarto ay malinis pa rin, maayos na parang naghihintay lang sa pagbabalik ng may-ari. Sa ibabaw ng mesa nakita niya ang basag na music box, maingat na pinagdikit-dikit ang mga piraso. Halos buo na maliban sa isang maliit na bahagi. Sa tabi nito may isang maliit na aklat ng panalangin. Binuklat niya ito. Sa loob, may isang nakatuping papel. Kinuha niya ito. Ito pala ay isang liham na hindi pa napapadala para sa yumaong ina ni Lourdes. Inay, basa niya sa sulat. Nay, mahirap po pala dito, pero kaya ko po. Ang mga bata, mababait naman po sila, kailangan lang ng pag-unawa. Parang mga halaman lang po. Nay, na kapag inalagaan, siguradong mamumulaklak din. Ipagdasal niyo po ako. Nay, ipagdasal niyo po sila. Napaupo si Enrique sa gilid ng kama. Ang mga simpleng salitang iyon ay parang mga dagang unti-unting kumakain sa pader ng kanyang paniniwala. Isang magnanakaw ba ang magsusulat ng ganito? Isang magnanakaw ba ang magtitiyagang buuin ng isang sirang laruan? Ang gabi na magpapabago sa lahat ay nagsimula sa isang sigaw. Pasado 2:00 ng madaling araw, nagising si Enrique sa sigaw ni Mia. Kumaripas siya papunta sa silid ng kambal. Nadatnan niya si Mia na nakaupo sa kama pawis na pawis at umiiyak. Nanaginip ito ng masama. Si Nia ay gising din nakatingin sa kapatid na may pag-aalala. "Shh, it's okay anak. It's just a dream," sabi ni Enrique niyakap si Mia. Ngunit hindi tumigil sa pag-iyak si Mia. "I want Tita Lourdes," hagulgol nito. "Siya lang yung kumakanta pag natatakot ako." "Mia, wala na siya dito," mahinang sabi ni Enrique. "It's your fault." Biglang sigaw ni Nia, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "You made her leave. I hate you." Iyon ang unang pagkakataon na sinabi yun ni Nia sa kanya. At ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal. "Nia, hindi mo naiintindihan. I understand everything." Sigaw ni Nia tumatayo sa kama. "Tita Lourdes is not a thief. Mommy is the liar. I heard her on the phone." Sabi niya sa kausap niya, "Mission accomplished, the witch is gone." Narinig ko siya. Parang isang malakas na kulog ang narinig ni Enrique. Tumingin siya kay Nia, sinusubukang hanapin ang anumang bakas ng pagsisinungaling, ngunit ang nakita niya ay purong galit at katotohanan. "Kailan mo yan narinig?" Nanginginig niyang tanong. Nung isang araw pa nung umalis si tita, parang gumuho ang mundo ni Enrique. Ang lahat ng piraso ng palaisipan, ang biglaang pagbabalik ni Catherine, ang mga kakaibang kilos nito, ang mga salita ni Nia. Ang liham ni Lourdes ay biglang nagkabit-kabit, bumubuo ng isang nakakapangilabot na larawan ng panlilinlang. Naging bulag siya, nagpadala sa galit, at hinusgahan niya ang isang inosenteng tao. Nang walang anumang salita tumalikod si Enrique at lumabas ng silid. Dumiretso siya sa guest room kung saan natutulog si Catherine. Binuksan niya ang ilaw. Nagising si Catherine. "Enrique, what's wrong?" Hindi siya sumagot. Sa halip kinuha niya ang handbag ni Catherine na nasa ibabaw ng silya. "Hey, what are you doing?" Binuksan niya ito at itinaktak ang lahat ng laman sa kama. Mga lipstick, mamahaling pabango, credit cards at isang pawn shop ticket. Kinuha niya ang maliit na papel. Nakasulat dito, isang singsing na diamante. Petsa. 3 araw bago bumalik si Catherine sa bahay. Naintindihan na niya. Bagsak na ang negosyo ng lalaking ipinalit sa kanya ni Catherine.
Baon ito sa utang. Bumalik ito hindi dahil sa mga bata, kundi dahil sa pera. At si Lourdes ay isang sagabal na kailangang alisin. Itinaas niya ang tiket at ipinakita kay Catherine. "Explain this." Ang mukha ni Catherine ay biglang namutla. Ang kanyang pag-arte ay nawala, napalitan ng purong takot. "Enrique, I can explain." "Umalis ka." Sabi ni Enrique, ang kanyang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. "Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa bahay ko. At huwag ka nang magpapakita pa sa mga anak ko." Nagsimulang umiyak si Catherine, ang kanyang huling sandata. Pero Enrique, yung mga bata. Wala kang pakialam sa kanila. Sa wakas ay sumabog si Enrique. "Sinira mo ang buhay nila noon at sinubukan mo na namang sirain ngayon. Get out before I call the guards and have you thrown out." Walang nagawa si Catherine. Talunan na siya. Habang nagmamadali siyang nag-iimpake, si Enrique ay bumalik sa silid ng kambal. Sila'y magkayakap pa rin umiiyak. Umupo siya sa tabi nila. Niyakap niya ang kanyang 2 anak at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakaraming taon, umiyak si Enrique sa harap nila. Isang iyak ng matinding pagsisisi. "I'm sorry." Paulit-ulit niyang bulong. "Anak, I'm so sorry. It's all my fault." Sa labas, ang madaling araw ay nagsisimula ng mamuo. Isang bagong araw. Ngunit alam ni Enrique na ang araw na ito ay hindi magiging simula ng kapayapaan, kundi simula ng isang mahaba at mahirap na paglalakbay para itama ang isang pagkakamaling sumira sa lahat. Ang unang hakbang hanapin si Lourdes. Ang pag-alis ni Catherine sa mansyon sa gitna ng kadiliman ay kasing tahimik ng kanyang pagdating, ngunit ang iniwan nitong pinsala ay malalim at malawak. Hindi na naghintay si Enrique na sumikat ang araw. Matapos niyang patahanin ang kanyang mga anak at ipangako sa kanila na aayusin niya ang lahat, pumasok siya sa kanyang opisina na may isang determinasyon na hindi pa niya naramdaman noon. Tinawagan niya si Doña Pilar. Kahit hating gabi sinagot nito ang tawag. "Inaantok pa ako, Enrique, ano ba?" "Ma, you were right." Putol ni Enrique, ang kanyang boses ay basag. "You were right about everything. Si Catherine, niloko niya kaming lahat." Ikinuwento niya ang lahat, ang narinig ni Niayo, ang pawn shop ticket, ang kasinungalingan. Sa kabilang linya, si Doña Pilar ay tahimik lang na nakikinig. Walang "I told you so." Tanging isang mabigat na katahimikan na sinundan ng isang tanong. "Nasaan na ang babaeng yon ngayon?" Ang tanong ng matandaang boses ay malamig na parang bakal. "Pinaalis ko na po," sagot ni Enrique. "Mabuti, ako na ang bahala sa kanya," sabi ni Doña Pilar. "May mga abogado ako para siguraduhin hindi na siya makakalapit sa mga apo ko. Ang dapat mong atupagin ngayon, Enrique, ay hindi si Catherine." "Alam ko po, Ma. Hanapin mo siya." Ang 2 salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Enrique. Hanapin mo siya. Ngunit saan niya hahanapin si Lourdes? Ang tanging alam niya ay ang address na nakasulat sa resume nito, isang resume na marahil ay naitapon na kasama ng iba pang mga basura. Naghalongkat siya sa kanyang mga file, nagdasal na sana ay naitabi niya ito. At sa isang himala sa ilalim ng isang bunton ng mga papeles, nandoon ito, ang lukot na papel na minsan na niyang hinamak. Nang umagang iyon, hindi siya pumasok sa opisina. Matapos ihatid ang kambal sa eskwela na may mabigat na pangakong susunduin sila mamaya, nagmaneho si Enrique papunta sa Taguig. Ang paglalakbay ay isang sampal ng katotohanan sa kanya. Habang papalayo siya sa malalawak at malilinis na kalsada ng Alabang at papasok sa masisikip at magugulong eskinita ng Taguig, lalo niyang naramdaman ang laki ng agwat sa pagitan ng kanilang mga mundo. Dito nakatira ang babaeng pinagbintangan niyang magnakaw ng isang plumang nagkakahalaga ng higit pa sa upa ng bahay nito sa loob ng 1 taon. Isang alon ng hiya ang bumalot sa kanya. Natagpuan niya ang maliit na apartment
Kumatok siya sa pintong yari sa manipis na kahoy. Walang sumagot. Kumatok siya ulit mas malakas. Wala na po siya dyan. Sabi ng isang matandang babae mula sa kabilang pinto. Umalis na po nung isang linggo. Umiiyak nga po eh. Saan po siya nagpunta? Alam niyo po ba? Desperadong tanong ni Enrique. Nagkibit balikat ang matanda. Ang sabi lang po ay hahanap ng bagong matutuluyan. Ayaw na raw po yata dito. Gumuho ang pag-asa ni Enrique. Wala na siya. Naglaho na parang bula. Sa sumunod na mga araw ang paghahanap ay naging kanyang obsesyon. Humingi siya ng tulong sa isang private investigator. Nagpunta siya sa mga ahensya ng kasambahay. Ngunit walang nakakakilala kay Lourdes. Para siyang isang multo. Habang naghahanap siya ang bahay, ay lalong naging isang bilangguan ng pagsisisi. Sinubukan niyang alagaan ng kambal, ngunit hindi niya alam kung paano. Ang simpleng pagluluto ng almusal ay isang malaking pagsubok. Ang pag-aayos ng kanilang buhok ay laging nauuwi sa sabunutan. Doon niya naintindihan kung gaano kalaki ang papel na ginampanan ni Lourdes hindi lang bilang isang yaya, kundi bilang ang puso na nagpapatibok sa kanilang tahanan. Isang gabi pagod na pagod siyang umuwi. Ang bahay ay madilim at tahimik. Nakita niya ang kambal na natutulog sa sofa, magkayakap ang kanilang mga muka ay may bakas pa ng luha. Sa tabi nila, may isang pirasong papel. Isang guhit ni Mia. Ito ay isang larawan ng kanilang bahay. Ngunit sa bintana, may 4 na tao siya, si Nia, si Mia at si Lourdes. Lahat sila ay nakangiti. Hindi na napigilan ni Enrique ang kanyang sarili. Umupo siya sa sahig, isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at humagulgol na parang isang bata. Makalipas ang isang linggo nang halos mawalan na siya ng pag-asa, tumawag ang investigator. Mr. Montero, I think we found her. Nagtatrabaho si Lourdes sa isang maliit na karinderya sa may bandang Pasay, isang lugar na maingay-mainit at malayong-malayo sa karangyaan ng Alabang. Agad na pinuntahan ni Enrique ang lugar. Mula sa kanyang kotse sa kabilang kalsada, pinanood niya ito. Nakita niya si Lourdes suot ang isang simpleng uniforme, nagpupunas ng mga mesa, nagsisilbi ng pagkain at ngumingiti sa mga customer. Mas payat siya at may mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit ang kanyang dignidad ay buo pa rin. Huminga siya ng malalim at bumaba ng kotse. Naglakad siya patawid sa kalsada at pumasok sa karinderya. Nang mag-angat ng tingin si Lourdes mula sa kanyang ginagawa at makita kung sino ang nakatayo sa may pinto, nabitawan niya ang basahan na hawak niya. Ang lahat ng ingay sa paligid ay tila nawala. Lumapit si Enrique. Ang mga tao sa loob ng karinderya ay napatingin sa kanila, isang lalaking nakapormal na suit sa gitna ng isang simpleng kainan. Lourdes, sabi niya. Ang kanyang boses ay paos. Hindi sumagot si Lourdes. Pinulot niya lang ang basahan at nagpatuloy sa pagpupunas na parang hindi siya nakita. Lourdes, please, kausapin mo ako. Huminto siya sa pagpupunas, ngunit hindi pa rin tumitingin. Wala na po tayong dapat pag-usapan, sir. Meron, giit ni Enrique. Nalaman ko na ang lahat, ang totoo, about Catherine, about the pen. Lourdes, I'm sorry, I'm so sorry. Naging bulag ako. I was a fool. Sa wakas ay tumingin si Lourdes sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang galit, walang panunumbat. Ang nakita ni Enrique ay isang bagay na mas masakit, pagod at kawalan. Ang sorry po, sir, hindi na maibabalik ang nasira, sabi niya. Alam ko't sabi ni Enrique ang kanyang boses ay nagmamakaawa. Pero gusto kong bumawi. Please, bumalik ka na. Kailangan ka ng mga bata. Kailangan. Naputol ang kanyang sasabihin. Kailangan kita. Umiling si Lourdes. Napatawad ko na po kayo, sir. Matagal na. Sa Diyos ko na po ipinaubaya ang lahat. Pero ang tiwala po hindi basta-basta na ibabalik. Ang mga salitang yon ay parang isang pader na humarang sa pagitan nila. Ano ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako?
Tanong ni Enrique ang kanyang pagmamataas ay tuluyan nang nawala. Tumingin si Lourdes sa kanyang paligid, sa maingay na karinderya, sa mga taong kumakain sa kanyang bagong buhay. Mabuhay po kayo ng maayos, sir. Sabi niya, alagaan niyo po ang mga anak ninyo. Yun lang po. Tumalikod na si Lourdes at pumasok sa kusina. Iniwan si Enrique na nakatayong mag-isa sa gitna ng karinderya. Talunan. Naglakad siya pabalik sa kanyang kotse, ang bawat hakbang ay mabigat. Umuulan na naman. Umupo siya sa loob, isinandal ang kanyang ulo sa manibela. Sarado na ang pinto. Ngunit bago niya paandarin ang makina, isang malakas na katok sa bintana ang gumulat sa kanya. Si Lourdes, basang-basa na sa ulan. Binuksan ni Enrique ang bintana. Sir, sabi ni Lourdes humihingal, yung mga bata po, kumusta na po sila? Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng lahat ng paninira, ang una pa ring inaalala ni Lourdes ay ang kanyang mga anak. Nang gabing iyon, habang nagmamaneho pauwi si Enrique sa gitna ng ulan, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang kapatawaran ay isang pinto na isinara ni Lourdes, ngunit ang pag-aalala nito para sa kambal. Iyon ang susi. Isang maliit na susi na marahil ay kaya pang buksan ng nakasaradong pinto. At sa pagkakataong ito, hindi na siya susuko. Hindi na muling sinubukan ni Enrique na personal na kausapin si Lourdes. Naintindihan niya na ang kanyang mga salita ay wala ng bigat. Ang sugat na kanyang nilikha ay hindi kayang paghilumin ng simpleng sorry. Kung mayroon mang makapagpapabago sa isip ni Lourdes, hindi siya iyon. Kinabukasan isang Sabado ng umaga, ginising ni Enrique ang kambal. Magbihis kayo, sabi niya. May pupuntahan tayo. Saan po, Dad? Tanong ni Mia, kinukusot pa ang kanyang mga mata. Basta, isuot niyo ang pinakamaganda ninyong damit. Walang ideya ang kambal kung ano ang plano ng kanilang ama. Dinala sila ni Enrique sa isang flower shop at pinapili ng pinakamagandang bouquet ng sunflowers. Pagkatapos dumaan sila sa isang bookstore kung saan binili ni Mia ang isang libro tungkol sa pagpipinta at si Nia naman ay kumuha ng isang libro tungkol sa paghahalaman. Ang huli nilang destinasyon ay ang maingay na karinderya sa Pasay. Hintayin niyo ako dito, sabi ni Enrique sa driver. Ano man anang mangyari, huwag kayong aalis. Pinababa niya ang kambal. Ang dalawang bata sa kanilang magagandang bestida at may dalang mga regalo ay tila mga anghel na naligaw sa isang magulong lugar. Dad, bakit po tayo nandito? Naguguluhang tanong ni Nia. Lumuhod si Enrique para magpantay sila. Tiningnan niya sila, nang diretso sa mata ang kanyang boses ay seryoso. Nasa loob si Tita Lourdes, Mama, sabi niya. Nasaktan ko siya at dahil sa akin umalis siya. Ngayon, hindi ko alam kung paano siya pabalikin. Kayo lang ang pag-asa ko. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang amang naguutos, kundi ang amang humihingi ng tulong. Nagkatinginan ng kambal, pagkatapos ay tumango sila. May determinasyon sa kanilang mga batang mukha. Naglakad silang dalawa papasok sa karinderya. Lahat ng tao ay napatingin sa kanila. Hinanap ng kanilang mga mata ang pamilyar na figura at nandoon nga siya nagpupunas ng mesa, nakatalikod. Tita Lourdes. Ang boses ni Mia ay mahina, halos isang bulong. Ngunit sa pandinig ni Lourdes, ito ay kasing lakas ng isang kulog. Dahan-dahan siyang lumingon nang makita niya ang dalawang bata na nakatayo roon sa gitna ng karinderya. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Lumapit si Nia, iniaabot ang bouquet ng sunflowers. Para po sa inyo, para maalala niyo po yung tinanim ko. Si Mia naman ang lumapit, iniaabot ang libro. Para po may magturo pa rin sa akin kung paano mag-drawing ng masaya. Hindi makapagsalita si Lourdes. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Tita Lourdes. Sabi ni Nia, ang kanyang boses ay nanginginig. Please come home. Ang gulo-gulo na po sa bahay.
Hindi na po masarap ang pagkain. At si Daddy, he cries at night. We miss you. Dagdag ni Mia ang kanyang mga luha ay nagsimula na ring pumatak. We promise magiging mabait na po kami. Hindi na po kami mag-aaway. Please. Hindi na napigilan ni Lourdes. Ang pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Lumuhod siya at niyakap ng mahigpit ang dalawang bata. Doon sa sahig ng isang maingay na karinderya, ang tatlo sa kanila ay nagiyakan isang iyak ng pangungulila, ng pagsisisi at ng hindi mapapantayang pagmamahal. Sige na, bulong ni Lourdes sa gitna ng kanyang mga hikbi. Sige na mga bulaklak ko, uuwi na si tita, uuwi na ako. Mula sa kabilang kalsada sa loob ng kotse, pinanood ni Enrique ang lahat. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng pasasalamat. Ang pagbabalik ni Lourdes sa mansyon ay hindi isang engrandeng selebrasyon. Ito ay tahimik, ngunit puno ng kahulugan. Pagpasok niya, ang una niyang ginawa ay hindi magpahinga. Hinubad niya ang kanyang sapatos, isinuot ang kanyang lumang apron na maingat na itinabi ni Enrique at kumuha ng walis. Ang tunog ng walis sa sahig ay parang musika sa pandinig ng buong bahay. Ang bawat walis, bawat punas ay tila nagtataboy sa mga multo ng kalungkutan na namahay doon sa kanyang pagkawala. Ang kambal ay hindi umalis sa kanyang tabi, nakasunod na parang mga anino, tinutulungan siyang magligpit. Nang hapong yun, ang amoy ng adobo ay muling pumuno sa kusina. Nang gabing iyon sa hapagkainan ang lahat ay iba na. Si Enrique ang nagsandok ng kanin sa plato ni Lourdes. Si Mia ang naglagay ng yelo sa kanyang baso. At si Nia ang nagpunas ng mesa pagkatapos nilang kumain. Ang mga papel ay nagbaliktad na. Hindi na siya ang yaya, isa na siyang reyna sa kanilang munting kaharian. Habang naguhugas ng plato si Lourdes, pumasok si Enrique sa kusina. Tumayo siya sa likod niya, hindi nagsasalita. Sir, simula ni Lourdes. Enrique, putol niya. Call me Enrique. Humarap si Lourdes. Wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo, Lourdes. Sabi ni Enrique, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Pero gusto kong malaman mo, hindi lang ang bahay na ito ang binuo mo. Binuo mo ulit ako. Binuo mo kami. May kinuha siya sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob may isang simpleng gintong kwintas na may sunflower na pendant. Hindi ito kabayaran sa lahat ng sakit na naidulot ko. Sabi niya, ito ay isang paalala na ikaw ang araw sa madilim na mundo namin. Hindi alam ni Lourdes ang sasabihin. Hinayaan lang niyang isuot ni Enrique ang kwintas sa kanyang leeg. Nang magdikit ang kanilang mga balat, isang kuryente ang dumaloy sa pagitan nila, isang bagay na bago isang bagay na hindi pa nila naramdaman noon. Ilang linggo ang lumipas. Ang balita mula kay Doña Pilar ay dumating si Catherine ay pumirma na sa isang kasunduan. Isinuko na nito ang lahat ng karapatan sa mga bata, kapalit ng pag-urong ni Enrique sa mga kasong isasampasanan nito. Ang ahas ay tuluyan nang nawala sa kanilang hardin. Ang bahay ay masaya na ulit, ngunit sa isang bagong paraan. Hindi na ito ang pekeng saya ng material na bagay, kundi ang totoong saya na nagmumula sa pagiging magkakasama. Isang gabi pagkatapos niyang patulugin ang kambal, nakita ni Lourdes si Enrique na nakatayo sa beranda, nakatingin sa mga bituin. Nilapitan niya ito. Ang ganda ng gabi, sabi ni Lourdes. Oo, sagot ni Enrique lumingon sa kanya. Lourdes, ayokong maging yaya ka na lang dito. Kinabahan si Lourdes. Ano po ang ibig niyong sabihin? Gusto kong maging bahagi ka ng pamilyang ito sa opisyal na paraan. Sir, Enrique, hindi ko po maintindihan. Ngumiti si Enrique. Isang nangiting na ngayon lang nakita ni Lourdes. Isang nangiting buo, walang bigat at puno ng pag-asa. Ang ibig kong sabihin,
sabi niya dahan-dahang kinukuha ang kamay ni Lourdes. Gusto kong magsimula ulit. Gusto kong bumuo ng isang bagong tahanan. Isang tahanan na may matibay na pundasyon. At gusto kong ikaw ang maging ilaw ng tahanang iyon. Kasama ko. Hindi agad nakasagot si Lourdes. Tumingin siya sa kanilang mga kamay na magkahawak pagkatapos ay sa bahay na nasa likod nila kung saan ang kanyang dalawang bulaklak ay mahimbing na natutulog. Tumingin siya sa mga bituin at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang presensya ng kanyang ina na tila nakangiti mula sa langit. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang kanyang mga mata na ngayon ay nagniningning sa luha ng kaligayahan ang nagsabi ng lahat. Sa katahimikan ng gabi, sa ayala-alabang sa isang bahay na minsan nang naging impyerno, isang bagong kwento ng pag-ibig ang nagsimulang isulat. Isang kwento na nagpapatunay na minsan ang pinakamalaking yaman ay hindi nakikita sa laki ng bahay, kundi sa tibay ng puso ng mga taong naninirahan dito. Ang bahay na nawalan ng kaluluwa ay sa wakas muling natutong tumibok